Sa ating pangunahing balita, wala pa raw pong planong tumakbo pero ibinidaho naman ni Vice President Sara Duterte ang pagiging frontrunner niya sa mga survey para po sa 2028 presidential elections. Ayon po sa bise, ito raw marahil ang dahilan kaya gusto siya ng mga kritiko na siraan. Sinabi po yan ni VP Sara kasunod nga po ng palitan nila ng birada ng Palasyo ng Malacanang. Sa susunod na taon pa raw po, i-anunsyo po ni VP Sara ang kanyang balakin sa 2028. Pero ang Palasyo, meron pong agad na buwelta dito. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat nagtatago ang bise sa naratibo na siya ang pinakamatunog na susunod na magiging Pangulo. Ito raw po'y tanging diversionary tactic lamang. Ayon pa sa Palasyo, obligasyon daw ng bise na sagutin ang kanyang mga kinakaharap na mga issue. Samantala, hindi naman pinalagpas ni VP Sara Duterte ang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng personal nitong inspeksyonin ng bilyon-bilyong pisong halaga ng droga na sinira ng mga otoridad kamakailan lamang. Tinawanan at napabuntong hininga ang vice-presidente sa nasabing larawan. Ang hirit niya, hindi dapat trabaho ng presidente ang magpa-photo op sa mga nasabat na droga. Pero to the rescue, syempre ang Malacanang, ang buwelta ng palasyo. Baka nakakalimutan daw ni VP Sara na ginawa rin ito ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Cavite noong 2020. Ang hirit pa ni Palace Press Officer Claire Castro. Ginawa lamang ni PBBM ang kanyang trabaho dahil mas gusto niyang walang namamatay sa drug war. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. No? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Yan nga po ang sagutang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at Vice President Sara Duterte. Samantala po naman kinumpirma ng Justice Department na nakipag-ugnayan sa kanila ang International Criminal Court para nga bigyan ng proteksyon ang mga testigo. Para yan sa kasong crime against humanity na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon po kay Justice Secretary Boying Remulla, kailangan pong matiyak ang kaligtasan ng mga testigo sa kaso habang nandito sila sa Pilipinas. Kaya hanggang 4 na testigo daw po ang ilalagay ng DOJ sa kanilang Witness Protection Program. Niliwanag naman ni Remulla na hindi gobyerno ang gagastos para ilipad sila sa The Hague sa kanila pong pagharap sa paglilitis doon. Titiyakin daw nila na ligtas ang mga ito. Ipinunto rin ni Remulla na ang kooperasyon nila sa ICC ay hindi kontra sa naunang posisyon ng ating pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang ito'y kumalas sa Rome Statute noong taong 2019. Bineberipika naman ng Philippine National Police sa mga ula tungkol sa pagkakadawit ng ilang pulis sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na nagsasagawa na sila ng malalimang investigasyon tungkol dito. Pero hindi pa raw sila makapagbigay ng detalye dahil kailangan muna nilang alamin ang pinanggalingan ng nasabing impormasyon. Lumabas nga sa ula tungkol sa mga pulis na posibleng sangkot sa pagkawala ng mga sabongero nang maibunyag ito ng isa sa mga suspect na tumatayong whistleblower ngayon sa kaso. Pero ayon kay Torre, gusto muna nilang paghinay-hinayin sa pagdawit ng kahit sinong pulis dahil sensitibo at mabigat ang naturang alegasyon. Nakikinig din ang mga posibleng depensa, ang mga abogado magdidepensa sa mga taong masasangkot yan. We are making sure that everything that we do, every step that we take is legally tenable so that pagdating ng panahon ay hindi naman masayang ang ating mga efforts. Yan nga po ang tinig ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa ilang pang mga balita, tiniyak ho naman ng Education Department na papaspasan nila ang pagkuha ng 20,000 mga bagong guro para punan ang mga bakanting posisyon na binuksan po ng Budget Department. Alam daw ng DepEd na malaking kawalan sa pagkatuto ng mga bata ang malaking kakulangan nga sa ating mga guro.
Kaya ginagawa raw ng DepEd ang makakaya nito para makakuha kaagad na mas maraming guro at ma-deploy sa mga paaralan. Kabilang sa mga kailangang punan ng DepEd ang kakulangan sa mga special needs education teacher, science teachers at marami pang iba. Naglagay po tayo ng items sa 17 regions pero mas marami po ang may talaga natin sa Region 4A sa Calabarzon, sa Region 3 or ang Central Luzon at ang Region 7 sa Central Visayas. Ito po kasi yung mga lugar na marami ang populasyon ng mga estudyante at meron tayong validated na teacher shortage batay sa enrollment. Yan po ang tinig ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral. Kanya po sinasabi na pag sinabi nating kakulangan sa public school teachers, iba-iba po ang kanila po namang specialization. May kailangan po para sa kinder, may kailangan din po para doon sa elementarya. Alright, may kailangan din po para sa math at science. May kailangan din po para doon po naman sa mga ilang pang specialization. Gagaya po sa mga itohong mga STEM. Opo, na uri po naman ng pagtuturo para po sa mga special din na mga kabataan. Tama. Yan po tinutukoy po ng DepEd rito sa 20,000. Yan daw po lahat ay plantilla position. Ibig sabihin, regular na position. Pero ang kanila pong hiring dito ay dadaan pa rin sa kaukulang proseso na ika niya ay mas mabilis na.